Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Taurus sa buwan ng Disyembre? 2024, pwedeng nangyayari na to, mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo napansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mag-pick up kong energy. Walang masama kung papanorin nyo rin ang inyong sun, moon, at rising sign. Who knows? Baka alin man sa mga yun ay mag-resonate na sa inyo. Ano kaya to? So, sa case na to, may something na para bang sisimulan ng iba sa inyo. Para siyang wake-up call. At ito ay paglabanan ang bisyo o bad habits. Pwede nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero ang main focus ay alisin ang sarili sa toxicity. Okay? Depende. So, sabihin natin yung tao mismo, yung toxic, magsisimula na kayo o baka nga nagsisimula. Magsisimula o nagsisimula ng umalis o mag-move on sa toxic people. O labanan ang addiction, bisyo, bad habits in general, o evilness, evil doings. Ganyan eh. So, pag ganitong senaryo, nasa process pa rin siya ng paglaban. Kasi uli yung the devil, maganda sana kung ganito eh. Na parang na-overcome na niya. Eh, hindi eh. Nandun pa rin yung presence ng toxicity na parang anytime ay pwede pa rin ma-influence yung iba sa inyo na bumalik sa masamang gawain, mag-relapse ba? So, beware. Okay? Whether kayo mismo to o may someone sa paligid nyo na eto, ongoing pa rin yung battle niya sa evilness, evil doings, anything na toxic. Anyways, iba bang senaryo na maaaring mangyari ngayong December? Ano yan? So, dalawang tao natin, no? Gawin ko na ng lahat silang energy dahil magtatagal ako eh. May isa-isahin ko pa yan. Doon lang ako sa collective. Meron akong playlist na collective ang pangalan. Doon lang ako nag-read ng dire-diretso. Pag ganito kasi, putol-putol. Kasi mo like, prediction lang talaga to. In general. Yung isa kasi para siyang storytelling dun sa collective na playlist ko. Natuloy-tuloy ang kwento. Dito, hindi eh. Kasi ang dating, nasa process ng healing yung someone dito. So, saan klaseng healing? Sa kanyang emotion?
hinihil niya yung emotion. May iba kasi na katawan yung hinihil, di ba? Kung pentacles to, katawan yun. Health. Ito, feelings niya, hinihil niya. Pero andito na naman yung 7 of Wands na para bang hindi mo wala-wala yung stressor niya eh. Nandito na naman siya, nag-struggle na naman. At may stress na naman. Dahil sa Page of Swords na may kinalaman sa restlessness ng mind. Ano kaya yun? May sinacrifice kasi siya eh. Parang ganun ng dating. Tatry na siya mag-move on. Kasi ito na naman siya. Napasabak naman. Dahil nandito yung 7 of Wands. Kasi in the end, walang nangyari. Hindi siya nakapag-heal, sad to say. Kasi nga, nandito yung Page of Swords. Swords ay conflict. Parang beginning na naman ng conflict. Kasi na-partneran siya nito. Nagmukha siyang negative din. Lahat naman sila positive, negative. Depende, di ba? Pero ito kasi sa scenario yung nabuo ko, ito naging negative, kaya negative na rin to. So, ganun eh. Yung hinihil niya yung sarili niyang feelings. Ano kaya yun? Sa kapatid ba yan? Kaibigan? Karelasyon? Anong nangyari? Diba? Tingnan natin. Bakit ganun? Bakit siya nag-come up sa conclusion na mag-move on? Tapos ang ending, walang nangyari. Hindi siya nakapag-move on. Kasi ito na naman siya nag-struggle. At ito ay pwedeng bad news na rin. O communication, reconnection. So, pwede rin kasing ganun eh. Sinacrifice niya yung tao dahil toxic siya. Toxic siya sa iba sa inyo. Tapos nag-reconnect sila. So, dahil dun sa reconnection na yun, bumalik ulit yung toxicity. Kaya ito, struggling na naman. So, ano kayang tao dito? Nangyari. Anong nangyari sa past? Bakit kailangan pang may someone na mag-release o mag-let go ng toxic person? So, yung lover boy natin, kaya lang, babae to. Ito walang gender. So, yung partner niya, more like relationship reading to, ay binitray siya. Kasi yun yung mga kakalaban niya pala, ayun no. Tapos tinitingnan, para siyang ini-spy. Itong lalaking to, ini-spy ng mga yon. Kasi diba dun sa traditional na card, Rider-Waite-Smith, betrayal card to dahil binackstab siya, diba? Nakaano siya nakadapa. Tapos yung swords nasa likuran niya. Kasi nga yung tinusok nitong mga to. Tinira siya patalikod. Imbis na pana, naging swords. Ayun, ganun ang dating. So, ito yung karelasyon ng iba sa inyo. Usually, ganun yun. Knight of Cups, siya yung romantic partner na pwedeng nag-cause ng backstabbing, betrayal. Nagtatry naman mag-apologize, kaya lang too late na. Kaya sinacrifice na ng babae, di ba? Ang ending, nag-reconnect sila ulit. So, bumalik na naman yung babae sa simula. Back to zero na naman siya kasi nag-reconnect pa sila. Sana hindi niya na ni-reconnect, di ba? E di sana wala na yung tinik sa dibdib niya. So, parang sinugatan lang niya ulit yung peklat. Naghihilom na yung sinugat niya ulit.
So, parang sarili niya yung kalaban niya, yung babae. Na parang siya yung nagput sa sarili niya sa danger. Babae o lalaki, okay? Kasi wala palang gender to. Pero romantic partner to. Probably ex ng iba sa inyo. Nag-break na. Break ng iba sa inyo. Dahil pinagpalit sila sa iba. Nag-try mag-apologize pero ni-reject ng iba sa inyo. Kaya lang po, some reason din nyo nga matiis. Kaya ayun, nag-reconnect. At ang ending, ayun, nag-regret dahil sana hindi na lang in-entertain kasi ayan, parang bumalik lang ulit yung sugat, di ba? Sa puso ng iba sa inyo, nagtatry na nga mag-heal. Kaya lang, wala eh. Hindi nga kaya. Kaya, ayan. Back to zero. Parang mas painful pa to kaysa yung let go na lang. Ganun yung feeling. Puno tuloy ng regret. Kaya advice siguro sa ganitong klaseng sitwasyon kung nangyayari na to. At break na sila. At ganyan nga yung nangyari. May nag-cheat. Nag-apologize naman. Pero, yun nga, berinik na nga ng iba sa inyo. Eh, wag na nga tanggapin kasi may chance ng reconnection ulit eh. Dahil sa Page of Swords. Na parang, kala ng iba sa inyo, nagbago na. Pwedeng false promise din to eh. Mangangako sa inyo ng mga kung ano-ano para pabalikin sa buhay nyo itong ex. Tapos ang ending wala. Puro kasinungalingan na yung mga sinabi. Na parang magre-regret kayo na sana nag-move on na lang talaga. Kaysa yung binalik lang ulit yung sarili sa danger o sa sama ng loob. Anyways, ibang senaryo. Discernment, vision, details, ano to? Cycles of growth, natural law, divine orders, the ringmaster of scrutiny, sisters of the seasons. Well, pag nakita ko to, ito yung Wheel of Fortune, ito yung Judge. The Judgment. Na parang bang may someone na magbabalik sa buhay nyo na kailangan nyo ng matinding discernment. Tamang judgment. Kung tama nga ba na bigyan pa ng chance ang tao na pabalikin ulit sa buhay ninyo. So, nasa sa inyo yan. Okay? Nasa sa inyong judgment na kung i-welcome back pa ba itong someone na umalis sa buhay nyo o pinapalit kayo sa iba o hindi nyo na nakakausap for some reason. Anyways, iba pang senaryo na maaari natin makuha dito. May magko-confess releasing a secret, pursuing virtues through honesty. So, may magko-confess daw ng maling ginawa. At para bang gusto niyang itama yung pagkakamali. So, may someone na maaaring mag-confess. Pwedeng kayo mismo o may someone na magko-confess sa inyo kasi pwede rin siyang vice versa. Dedication. Stay dedicated to your goals, efforts that will reap success. So, kung gusto niyo ng success, kailangan niyo mag-effort. Kailangan niyo maging dedicated sa ginagawa niyo. Ganun dating eh. Ask your angels, seek the divine. Your angels want to support you. Walang masama kung manghihingi ng advice sa mga angels, kung naniniwala kayo, o magdasal na lang. Kasi ang dating, kung hihingi kayo ng tulong sa kanila, willing naman silang suportahan kayo. Kayo na lang talaga.
Lahat kayo sana. Angels eh. So, sino bang ano? Angel na choosy, di ba? Wala naman. Ang angel naman usually eh, yun nga, spirit guides, this is loved ones, ancestors. Pero depende kasi, hindi kasi ako ano eh, maka-Bible. So, ewan ko kung magkaiba pa ba yun sa literal na angel. Kasi meron di bang angel na yun? Ezekiel ba yun? Si Michael. Di ba yung mga angel na ganyan? Di ba pa yun eh, di ba? Gabriel. Meron pa yun eh. Ano pa ba yun? Tapos yung isa pa nga, yung fallen angel na si Lucifer. So, may iba pa pala. May iba pa palang klaseng angel. So, tayo, depende sa inyo kung anong paniniwala nyo. Pero wala nga masama kung hihingi ng support o advice sa kanila. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.